Sawa ka na ba sa paghahanap sa napakadaming supplier dun sa Alibaba? Na madalas pa, nag-i-end up ka siguro na unreliable o medyo sketchy yung supplier na nakikita mo. Kaya in just a few minutes, papakita ko sa inyo yung mga sikreto kung paano natin mabilis na ma-identify yung mga high quality na suppliers sa Alibaba. So, hindi lang to about sa pag-streamline at paghahanap, pati kung paano ka makakasave ng time at pera. Kaya stay tuned for insights on how we can transform your sourcing strategy sa Alibaba. Lalo na kung ikaw ay nagbabalak o kung ikaw ay nag-i-import na ng products from China to the Philippines. Okay guys, siyempre ang una natin gagawin is login ka muna sa Alibaba account mo. Kung wala ka pang account, madali lang mag-create. Libre naman yan para ka lang nagsasign up sa Facebook o Instagram o TikTok. And then siyempre, hahanapin mo kung ano yung napupusuan mo na product. So for this example, ang nilagay ko is air-inflated camping tent. And then, maglalagay tayo ng filter. So, yung pinakauna at pinaka-importante sa lahat is itong trade assurance. Bakit importante yan? Para yung mga transactions mo within Alibaba, sigurado ka na meron kang security. When I say security, pag nag-send ka ng pera dun sa supplier, hindi marirelease yung pera na yun hanggat di mo inaaprubahan. Meaning, pag nag-order ka ng product, at hindi dumating yung product or yung napag-usapan nyo na itsura ng product at specs ng product iba sa dating or may damage yung product, whatever the reason may be, pwede mong i-hold yung pera at hindi i-release dun sa supplier. So, protektado ka. Nasa iyo pa rin yung pera mo. Ang next natin is ito, verified supplier. Tapos, meron silang bago ngayon, yung verified pro. Ibig sabihin, mga 5 years na, ayan nakalagay mahigit 5 years na yung experience nung supplier na yon. Pero kung ako tatanungin nyo, actually, trade assurance lang sapat na So itong verified supplier kasi, meron pang binabayaran yung mga supplier dyan sa Alibaba. I think annual fee yung bayad nila dyan para lang magkaroon sila ng tag na to, na verified supplier. Pero kahit di naman kasi verified, basta may trade assurance ka, pag in-order mo at tama naman yung product na dumating, walang sira and etc., walang issue, wala kang magiging problema kahit hindi siya verified supplier. Kasi marami naman ding bagong suppliers dyan na pumapasok sa platform na hindi pa nagbabayad nung kanilang parang subscription sa loob para maging verified supplier. By the way guys, pardon yung ingay dahil may pinapagawa ko dito sa bahay. Kaya may nag-grinder dyan, tsaka baka may marinigay na nagpupukpok. So yun guys, meron pang ibang filters. Okay, pwede mong ilagay yan, yung response time, pwede mong i-filter yung review, okay? Yung delivered by, depende rin kasi yan. Hindi ko na ginagamit yan. Ito lang, trade assurance ang pinaka-importante. Tapos itong verified supplier, yung next. Okay? Yung reviews, makikita mo naman din kasi. Makikita mo dun sa listing niya mismo. Yung categories, yung sinusuplayan, etc. Kung ano mang certifications, okay? That's totally up to you, tsaka sa requirements na gusto mo. Pero ito yung bare minimum at pinaka-importante sa lahat again is yung trade assurance. So, okay, sige, na-filter na natin. Trade assurance tsaka verified supplier. Ano yung next ngayon na gagawin natin? So, yung next na gagawin natin is hahanapin natin, syempre, yung presyo na maganda. So, paano natin malalaman kung maganda yung presyo? Ikukumpara natin sila sa unang-una, yung competitors mo sa market para meron ka kahit papaano baseline. And pinaka-importante is yung mga suppliers mismo, yung presyo nila. Ngayon, bakit ba natin kailangan tignan yung competitors? Medyo hindi na related talaga sa paghanap ng supplier sa Alibaba to. Pero somehow, I think it's very important na malaman mo to. Kasi doon mo malalaman kung magkano ba yung mina-markup nila. Okay? So, for example, kung tinitignan ko na tent, yung mga competitors dyan sa global market, ang bentahan dyan is mga 80,000 to around 120, 130,000 yung tent na high quality. So pag tinitignan ko to, iniisip ko na rin kung magkano yung magiging net revenue ko pag binenta ko yun. Tapos syempre, from there, iisipin ko lang kung sino yung pinaka okay na presyo ng supplier na okay din yung quality and iba background check din natin sila. Okay? So
isa-isahin natin. So, at top of mind, alam ko na yung presyuhan ng mga competitors ko sa market. And then, titignan ko ngayon yung mga supplier na okay yung presyo. And considering also yung model ng tent. So, ito, alam ko to, yung model na yan is Panda yan. Ito, okay, ano to, Kudi tsaka Koala. Pero ayoko yung presyo niya kasi medyo mataas. Ayan, $500. Ito, alam ko rin yung itsura niyan. Yung Malaysian brand. Ayan, Vaidalido. Vaidalido Punsaan. Ito, maganda yung itsura niya. Kamukha niya si Kudi, tsaka si Koala. At yung presyo niya, ang layo, di ba? Nasa $100 to $120 lang. I-open natin yan, okay? Ito, maganda, okay, pero mahal kumpara dun sa iba. Kaya hanap pa tayo ng iba. Ito, actually, okay yung itsura niya, no? Wala pa ako nakita sa market. Pero medyo mahal siya para sa akin. So, okay. Decide muna tayo kung ano yung hahanapin natin pala. Para hindi tayo kung ano-ano ang hinahanap. So, itong model ang gusto ko. Sun-based yan. Kay Kudi, tsaka kay Koala. Pakita ko sa inyo ha. So, ito yung itsura nung Panda, tsaka Koala. Yan yung tinitignan ko na high-end tent sa market na I wanna compete with. Tapos, si Kudi naman, ito naman si Kudi. So yan yung presyuhan. Ito, pakita ko na, ayan around $2,000. Ito, 1.8. No? So mga 100, ayan, 120. Itong Kudi, mga 80,000 to 60 to 80,000 eh. Okay, so ito, sige, tingnan natin itong 17.2. Ayan yung presyo. Ito, 68,000. Ito, 68 din. Ito. 80,000. So, malinaw para meron lang tayong baseline at alam na natin yung gusto nating talagang tignan natin. Another one is itong Panda. Ito, si Kudi tsaka Koala, parehas lang sila no? Ito pang isa, si Panda, para mai-consider din natin. Okay. So, yun ang hahanapin natin So, ito, okay din yung presyo niya. Buksan din natin. So, ito okay din actually, no? Meron ako nakita na parang ganito kay... medyo similar doon sa, I think, kay Koala. Anyways, confirm natin. Ito, tinitignan ko rin yung sa kabilang screen. Nilipat ko lang itong mga to. Ayan, parang ganito siya, Okay, so, pwede nating... Pag gaganyan, guys, pwede mong i-favorite. Okay, para masisave mo. Okay, pero focus muna tayo dito sa ganitong model. Ito, okay din yung presyo nyo, 128. Okay, 250. Ito, medyo tumaas na. Mamaya ko na yan kakausapin. So, ang kinukuha natin dito, guys, is yung best price. Tapos, yung best quality, iba-background check natin sila para malaman din yung best quality. So, 3 to 5 lang na suppliers muna yung hahanapin. Minimum 3. Hindi ka bababa sa 3 para meron kang iba't ibang options. So far, eto, para lang siya si Kudi. Tsaka si Koala. Kaso, tignan nyo naman yung presyo, di ba? So, skip kagad dyan. So, nakikita nyo rin yung reviews dito, guys, by the way, Ayan, kita naman natin, Kung walang reviews, pero maganda yung presyo, tas okay naman yung tsura ng product, background check natin. Sige, pakita ko quickly kung paano, So, ang next na gagawin natin is background check natin yung supplier. So, to do that, gagawin mo, dun sa listing na tinitignan mo, click mo lang yan. Tapos, isa sa profile niya, ano yung gusto nating makita. Unang-una, kung yung mga products ba na ginagawa niya is related dun sa camping tent. So, in this case, since inflatable yung tent natin, pwede ring related sa mga inflatable na, kagaya nito, mga inflatable na outdoor equipments. So, yan, okay. Mukha namang maganda yung mga products nila. Ayan, may pang mga water games pa sila, may mga pools, etc. So, pasok sa hinahanap natin. So, may mga cases kasi guys na halimbawa, camping yung nakalagay, camping tent. Tapos, yung ibang product nila is unrelated. Pwedeng, let's say, about sa, let's say, fishing. So, pag fishing equipments,
medyo malayo siya sa camping tent. So yung expertise nila, ibig sabihin, pagdating sa mga inflatable na camping tent is hindi ganun ka tagal. So malaki yung chance na hindi ganun din kaganda. So yun yung gusto nating matumbok kung bakit natin titignan yung mga company profiles. Okay? Asan, meron din silang mga certifications. Okay, so parang kikilatisin nyo yung supplier. Kikilatisin nyo ng maigi. So pag okay ang reviews tapos okay din dito sa company profile, malamang sa malamang maganda yan. So nakakasigurado ka dyan. Pwede mong consider talaga sila as supplier. So ang next step is, siyempre, mag-i-inquire na tayo. Paano tayo mag-i-inquire? I-click lang natin yung chat button dito. Ayan o, chat now. Okay, so ito, chat tayo dito. Open natin. Okay ko, can you please send me all sizes with prices? Sizes and colors with prices for the following. Tapos ano yung the following? O ito, lalagay natin yung mga tent, syempre. Open natin sa new tab. O kaya, may share dito, alam ko eh. O yun, pwede mong i-copy. Hindi guys, nagwo-work dito yung save mo yung image file Kasi hindi niya na-detect ibang image file kasi pag sinave mo. So ang gagawin mo, ganito, no? O, hover mo dyan. Click mo yung image na yan. Tapos copy image. Okay. So, send natin parehas to, no? To, copy. Tapos, pag dating mo sa chat, ito, nakaka-copy ko na, no? Na-paste ko na. Paste lang. Okay? Control V. Ayan, masasend na yung image. Okay. So, antayin natin siya mag-reply, no? Tapos, ganun na rin. Sa ibang supplier, tanungin mo na rin. Same. Copy and paste lang kung ano yung sinabi mo. Antayin mo silang mag-reply. Tapos, tatanungin ka niyan, saan location ka, ilan yung gusto mo orderin, no? Okay? So, pwede mo sabihin nyo kung saan ka, etc. Yung gusto mong orderin na first batch. Pero pagkasabi mo nun, ano yung next mo nang gagawin? Sabihin mo muna, bago ako mag-order, gusto ko munang mag-sample order. So let me know yung price, tapos pati yung shipping. So, anong kahalagahan yan? Siyempre, makikita mo talaga yung quality pagdating sa'yo. Kitang-kita mo. Makukumpara mo rin silang tatlo. Although, medyo pricey ito, no? Pero ayokong skip tong part na to, lalo talagang kung gusto mo na mag-invest at gusto mong gawing malaki to at nakikita mo yung potential ng market. Kasi magkano lang yan? 100, maybe papatak siya ng 300, maybe $400 each. Pero tandaan natin, pag umorder tayo, ang next natin, by batch yan. 20, 30, 50, 100 plus. So mas malaki yung pwedeng mawala sa atin pagka pangit pala yung gawa ng supplier. So yun yung kahalagahan yan, no? Kaya tayo nagsa-sample order. So sa sample order, guys, pwede nyo nang i-negotiate din na pwede mo bang ilagay tong logo ko o yung brand name ko dyan sa packaging at saka sa mismong tent. Tapos ano yung inclusion yan? Pag tinignan mo tong sila Koala, sila Panda, sila Kudi, may mga inclusion yan na may mga kasamang pump, merong divider na curtain sa loob, and etc. Tatanungin mo rin sila, syempre, kung ano na yung kasama doon. So, kumbaga, ini-nitpick mo na, kikilatisin mo na talaga kung ano yung kasama doon sa kanilang items. And, pag okay ka na, satisfied ka na doon sa kasama na details, sa logo, and etc. Kung ano pang detalye kailangan mo doon sa product, ito, isa sa pinakamahalaga na wag niyong kakalimutan. Huwag ka mahihiyang makipagbaratan. Pag binigay niya na quote sa'yo, bakit ang layo? Sabihin mo, malayo dun sa nakalisted na price. Sabihin mo, bakit ang layo nung bigay mo na quote sa listed price nyo? Ganun, diretsuhin mo siya. Isa pang secret ko sa inyo na i-share. Sa totoo lang, may kilala ko, nagpunta sa China mismo. At talagang pumupunta sa China. Yung listed price daw nila dito, actually, pagdating mo dun sa China, mas mababa pa. Kalahati pa, tanggalin mo dun sa listed price. Okay? So, having that in mind, pagka nakikipag-negotiate ka, nakikipagbaratan ka, at saka, isa pa, yung mga Chinese, talagang gustong nila na nakikipag-negotiate ka sa kanila. Hindi yan kagaya ng mga puti na kung ano na yung presyo, yun na yun. Wala nang negotiation dyan. So, gusto nila, kinikilatis ka rin nila as a negotiator. Sa totoo lang. Kaya huwag kang mahihiya. Pakita mo, tigasan mo yung mukha mo. Kung gusto mo, baratin mo kagad ng kalahati o mahigit kalahati yung presyo. Ganun. Sanay na yung mga yan. At gusto nila yung ganun. Ibig sabihin kasi, meron kang business sense, meron kang negotiation skills. O, tinuturo ko yan sa mga freelancers natin. Kasi kahit sa freelancing natin, nagagawa natin yan. At kung wala kang negotiation skills, malamang maliit pa kita mo. Sigurado ko sa'yo. Unless, siyempre,
kung employed ka. O, freelancer ka nga, pero para ka ring empleyado. Although, bihira yun kasi kahit yung mga ganyan, para makalan ka ng high-paying client, kailangan magaling ka rin mag-negotiate. So, may isa pang tip ko, may kilala kang Chinese, siya yung pakausap mo. Mas madali daw silang bumigay pag Chinese din yung kausap. Okay, pwede mo rin sabihin na okay, pwede kaming pumunta dyan sa China. Ganyan. Ayun na ba talaga best price mo? Baka pagpunta namin dyan yung ibang supplier iba presyo, mas mababa. Baka magpalit-palit pa ako ng supplier. Diretso yun na kita. Naghahanap ako ng long-term supplier. Kasi talaga nagbebenta na ako dito sa market ko, no. May ibang akong product line, ganito, ganyan, pero successful siya, bla bla bla. Pwede mong bulahin na ganun. Okay, of course, wag ka naman magsinungaling, no? Pero talagang yung pupuntahan mo, pwede talaga mangyari yun. Actually, kami, muntik na rin kami pumunta ng China. Puntahan yung isang supplier namin doon. Okay, so ano na yung next step? Di pagka okay na sa'yo lahat yung detalye, okay guys, mag-ano na kayo, mag-tatransact na kayo about sa sample order mo. Tsaka yung shipping. Depende na yan sa product, no? Iba-iba kasi. May processing pa yan. Depende sa product. No? Usually, mga 5 days to even 2 weeks, pwedeng tumagal yan. Yung shipping mo by plane, siyempre, mas mabilis yan within 10 days. Pero pagka sa barko sinakay yan, mga 20 to 30 days ang dating sa inyan. So, one thing to take note also, siyempre, pag barko, mas mura. So, ako, pinipili ko, barko lagi. Kasi hindi naman tayo nagmamadali. So, mas tipid ka sa shipping. Like itong product na to, medyo malaki siya. Pag by air, nasa $100, $150 yata. No, yung isa lang na product ha. Pag binarko ko yan, sigurado, mga ano na lang yan, $100 or even less. So, pag okay ka na, yun, pwede na kayo mag-transact sa loob, no? Papadalang ka na niya nung invoice. So by the way, makikita mo rin dito yan, no, kung anong payment nila, no. Okay, so dito, yan, naka-trade assurance yan, oh. Yan, di ba? Pinilter natin yung trade assurance. By the way pala, no, pwede ka dyan magbayad ng PayPal or credit card. Tapos hindi ma-release yung binayad mo hanggat hindi mo nire-release. Okay? Parang sa Shopee, Lazada lang din, di ba? So, ganun lang. Siyempre, hindi ko napapakita sa inyo yung process ng pagbili. Pero ganun lang din yung mangyayari. Okay? Pagka-send dyan ng invoice sa'yo, kasama na yung price ng product doon, tapos yung price ng shipping, magkasama na yun usually. Tapos babayaran mo ng buo. Okay? So, yun lang. Hopefully, marami naman kayo napulot dito sa video natin na to. So, yun guys. So, ganun lang tayo pipili at magba-background check ng mga suppliers sa Alibaba. Ngayon, pagdating naman sa shipping, no, regardless kung yung papaship is yung sample product o di kaya yung mismong order mo na. Pag sa kanila kasi, kadalasan, mas mahal. So, ang pinakamababa dyan is around 2,000 na encounter ko, no? Ako hindi ako gumagamit ng shipping nila, no? Meron akong supplier na ginagamit. Ito yung the best, whether kung sample yan o yung pag umorder ka ng bultuhan. Ito yung KPC at saka yung Cargo Boss kasi mas mura sa kanila at bukod sa mas mura na, mas maganda pa yung service, lalo na yung KPC, meron silang app kung saan mamomonitor mo kung nasa na yung product mo. And then, ang pinakamalupit dyan, meron silang parang promo kung saan sa customs duty tax mo makakatipid ka. So alam naman natin na malaki yan. Pag customs duty tax, halos mga 27% yung madadagdag na cost sa'yo, no? Pag lagpas ng 10K yung in-order mo. Kaya yun ang highly recommended ko na gamitin mo, yung KPC at saka yung Cargo Boss. Sana meron na naman kayong napulot na aral dito sa ating video tutorial. At kung meron kayong napulot, sinisiguro ko sa inyo, marami rin kayong makukuha dito sa video tutorial na to. Dahil dyan, dinidiscuss ko kung ano yung pinakamagandang gamitin na shipping from China to Philippines. Kung nag-i-import kayo ng products, huwag niyong palampasin yan. Dahil dyan, sa tuturo ko, yan na yung pinakamura, pinakamaganda pa yung kanilang service at merong way para mapababa o maiwasan natin yung ating customs duty tax.